Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question Diba? is, Madam, can you yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. Call your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. I'd like the Secretariat to repeat the first 3 lines of the Well, comments. point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, that's why Kasi inuutusan mo Madam yung Vice President. secretariat natin sa Committee on Appropriation. Yes. Alam mo, Some ano, order, diba? So, please. Yes. okay, thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I don't understand. Bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat? Point of Of the order, House of Madam Chair, ito yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. Mas importante ang rules para sa amin. Kayo po, ang kailangan nyo lang marinig is yung acknowledgement for you to begin to speak. Yun lang po ang pinaka-importante para sa guests. Sa totoo lang po. Yes. Proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. With due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person in this Not- hearing, Madam President, I did Vice not move, President. ma'am. I requested the as same vein. your resource person, I requested So that the your request is chairperson of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig So mo yung please proceed. nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Ay matatapos, Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Diba? Madam Chair, is this an inquiry regarding, what you said. yes, and Yes, please, ma'am. I remind also our Yes, ma'am. resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. So yes, you So proceed if po. you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit mo ako kinocrucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, we Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We note all your comments, ma'am, and let us now proceed. Thank you, ma'am. Let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. The explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay.
Then that's for the record. It's about friendship. For the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. For the record, I Madam think that Chair. does Thank not you, get Madam Chair. personal, but Lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Quiboloy, hindi po. No, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang basihan ng hustisya ay ang batas. An alias warrant of arrest addressed to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong kay Sylvia Simanes po. Oo. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin mo, attorney. Sir. Sandali muna, ma'am. Sige Nag-uusap po. kami rito ng maayos. Sige lang po. Oh, yes, ma'am. Sir, kasi ito, ano kasi ito, enclosed building. At attorney. So yung Ganito, address sana, attorney. sir. Yung Ito, address ganito. sana. Oo. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, Oo. maghain ka na lang ng reklamo. Pero Pero ngayon, ipaalam ko lang papasok sana, kami sir. sa iyo at sa gusto mo. Di, Okay? sir, ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano Ipaalam gusto ko mo lang. sabihin? Sir, ganito po, may certification po ang NBI, sir. Immaterial yan, attorney. Na-serve na daw yung alias Immaterial warrant yan, of arrest. attorney. Na-serve na daw. Oo. Immaterial yan. Akin na yung Oo. papel ko. Ito. Bibigyan Pero namin kayo- Si Sylvia Simanes na ito, sir. Mag-usap Oo. kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa iyo at sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, whether we like it or not, Yes. even if ipakita namin itong certification ng Magreklamo ka na lang, NBI. attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Sir, Okay? kasi may certification na Hindi nga, na-serve na po hindi yung nga warrant of natin- arrest. hindi nga natin So yan. ang ibig mo sabihin, maski may certification yung Attorney, NBI, sige, sabihin natin, mag-operate ka pa rin. papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino, dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. sir, may Okay. address kasi Pasig City, sir. And Oo. elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po yung tao, hindi po yung Sabihin mo address. sa judge na pag rereklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga. Kung ano lang po, of urge. Kasi ano po yan eh, no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. You allowed her a snide comment. You will allow me a snide comment as well. On your attention, Madam Chair, you did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. The first 3 lines of the comment, a point of order, I do not understand. Bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat? Yes. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. With due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. I requested, as your resource person, I requested So that the your request chairperson is of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The
issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Yung tactics na ganyan, na parang ano no, parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So, wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Sabi ko sa'yo kanina, ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Madam Chair. I remind also our Yes, ma'am. resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. So yes, you need to So if support. you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit mo ako, kinukrucify for saying a fact. Somebody is convicted of child abuse sitting. Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, we Bakit napaka one-sided nito, ma'am? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We note all your comments, ma'am, and let us now proceed. Thank you, ma'am. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. I do not have to answer to her. If I want to answer to the people, Asking the question to the resource speaker if she believes that this house, being the representative of the people, has the right to scrutinize the budget of any agency. right, precisely. That's why I say I will leave it to the Only House yes of or no, Madam Representatives to decide Madam on Chair. the proposal Madam Chair, as excuse me. presented. Excuse me, Madam Chair, that can only be answerable by yes or no. We, again, Chair would like to remind our guests to please be responsive to the queries of the members in the most direct manner. So please proceed, Madam Vice President. I already answered. Answer Madam ba yes or no? Chair, perhaps my ears are not very clear, so I would like to find out if she answered yes, Madam Chair. And I will leave it to the House of Representatives I to do not decide on want her the to explain, Madam proposal Chair. as Madam presented. Chair, she has been answering the same answers since we started this query and this hearing. What I just want to ask, Madam Chair, is very simple. A simple answer of yes or no. Does the Vice President believes that this House has all the right to scrutinize the budget of any agency? I'm not just referring to the agency of the Vice President. Paulit-ulit na kasagutan niya. Kanina pa, gusto ko lang po marinig. Hindi po ako nagagalit. Oo, hindi po katulad niya, parang inis na siya. I would just like to ask, why is it very hard for her to answer yes? I'd like to ask, why is it, Madam Vice President, why is it so hard for you to answer yes when you know that the answer should be yes? Meron po bang karapatan ang House na ito na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Yun lang po ang tanong ko. Pwede pong sagutin ito ng yes or no. To explain, please. You have been giving the same answer for hours. The same answer for hours. Alam ko naman po ang pagnanais nyo. Why you answer the same for hours? Di po natin pinag-uusapan dito ang confidential fund. Ang pinag-uusapan po natin budget. Sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabi confidential fund. Sinabi ko budget. Medyo mahina yata ang tenga ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. Hindi confidential fund. Sinabi ko na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko ganito. Meron pang karapatan. Naniniwala ba siya na ang Kongreso ay merong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya? Yun po ang tanong ko. Madam Chair, huwag niyong isali dito ang aking mga kasamahan dito. Ako ang nagtatanong. Sabihin mo sa akin, hindi ko gusto ang tanong mo. Yun lamang ang dapat niyang sabihin sa akin. Sapagkat hindi ko rin gusto ang sagot niya.
Madam Chair, ganun lang. Oo. Madam Vice President, do you wish to Madam Chair, Answer. there's no question. the Honorable Abante is Let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin at habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. That Senator Risa Ontiveros repeat the last question. Walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. Tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Simpleng tanong. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities. Madam Chair. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. I don't appreciate this kind of attitude. Do you have Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really, I understand there's history among all of us here. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan? But tell me, is it for good manners and right conduct? That's fine. Is it science? Is it history? So maybe just a general one, so we can just answer it. Because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So just a general one. Any of the undersecretaries can tell me what the topic of the book is? Is it history? What is it? Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Madam Chair, just the last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple. Simpleng tanong,
Dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. Just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. For the record, I Madam think Chair. that is Thank not you, yet Madam Chair. personal, but I Yes. understand the emotion. Ito po ay inaalok, no? Hindi po ako nagsolicit nito. Never po ako nagsolicit, never ko po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong at sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Ngayon, sasariwain ko lang at ano ba legalidad nitong pagbibigay ng award. Alam nyo, ito'y parang pagtulong eh. In fact, may nakita akong isang clip na kung saan ang mismong, hindi ko po alam kung siya ay abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? Nakikita kong kasama po niya, na siya mismo nagsasabi ay ito'y legal. Ang tanong dito sa mga nakikinig natin, kasi narinig ko yung mga nag-aano kanina tungkol sa pulis eh. Sana naman sa mga kababayan natin, let us place the things in its proper narrative. Ilagay natin sa tama. Ano yung tama? Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. DILG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Ang pulis po, nananahimik yan. Pero kailangan gawin nila ang trabaho nila, ang mag-serve ng warrant of arrest. Umantong na sa People of the Philippines versus Pastor Kibuloy at nag-issue ng warrant of arrest at sumunod ay ang Pasig RTC. Nag-issue na rin ng warrant of arrest for trafficking in persons, no? Ito yung qualified trafficking under section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito. Lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Kibuloy, hindi po. No? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyu noong March 19, 2024 ni Senator Risa, ang Committee on Women and Gender Equality. No? Ito po'y dahil yata sa kanyang para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Sino magsaserve nito? Ang Senado and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kilala si Pastor Kibuloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. Pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang basihan ng hustisya ay ang batas. At yan ang pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, babaksak ang buong bansa. Kung tatalikod na lang kami rito. Pasig City, Metro Manila, sir. Yan, itong kay Sylvia Minate, Simanes po. Oo. Kahit Presente saan na namin po. pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin mo, attorney. Sir, Sandali muna, ma'am. sige Nag-uusap po. kami rito ng maayos. Sige lang po. Oh, yes ma'am. Sir, kasi ito, ano kasi ito, enclosed building. At attorney. So yung Ganito, address sana, attorney. sir. Ito, Address ganito. sana. Oo. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, Oo. maghain ka na lang ng reklamo. Pero Pero ipaalam ngayon, ko lang- ipaalam ko lang papasok sana, kami sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano Ipaalam gusto ko mo lang. sabihin? Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Immaterial yun, attorney. Na-serve na daw yung alias Immaterial warrant yun, of arrest. attorney. Oh, na-serve na daw. Immaterial yan. Akin na yung Oo. papel ko. Ito. Bibigyan Pero namin kayo- Si Sylvia Simanes na ito, sir. Mag-usap Oo. kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo.
So, ang plano mo talaga magpasok, whether we like it or not, even if ipakita namin tong certification ng Magreklamo ka na lang, NBI. attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mas-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Sir, Okay? kasi may certification na Hindi nga, na-serve na po hindi yung nga warrant of natin- arrest. hindi nga natin So, yan. ang ibig mo sabihin, maski may certification yung Attorney, NBI, sige, sabihin natin, mag-operate ka pa papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino, dahil ako'y naniniwala, valido ang warrant na ito. sir, may Okay. address kasi Pasig City, sir eh. And Oo. elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po yung tao, hindi po yung Sabihin mo sa address. judge na pag rereklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. So, Okay. ano mangyari dyan sa pagpasok nito? Ano lang po, of urge. Kasi ano po yan no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang Counseling? kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. O magdasal na lang kayo. But mali, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yan na mabaliw-baliw ka di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, So legally, wala po. wala po. Ba, sabihin mo sa asawa mo, help me, still, sa atin. In fact, idadagdag ko lang, Opo, opo. Kasi maraming lalaki dito nakikinig. Sa family code po natin, inamend ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. I-revise po ang family 1930s. code Opo. na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Gano'n po. Hindi tinanggal na yung obligation of obedience. Ang Opo. nakalagay dyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other. Okay, So opo, mutual opo. respect